salamat po sa umaga na to. We ask the Holy Spirit right now to become a teacher, my Lord. Sapagkat hindi po ang aking katalinuhan, ang aking mga pananalita, ang aking labi ay magbabanggit sa oras na to. I want to speak, Panginoon, that the Holy Spirit to speak about these people, my Lord. Panginoon, give us a more knowledge and wisdom to understand your word. Because your word, my God, can transform life, Panginoon. Ayaw mo, Panginoon, na pamina-mina na Kristiyano, Panginoon. Ayaw mo, Panginoon, yung mga Kristiyano na hindi ikaw ang priority. Kaya nga, Panginoon, tinudurog po namin yung puso namin, Panginoon, na hindi ikaw ang priority namin. At binubuksan namin ang puso namin right now. Ibaon mo at i-remind mo kami that you are the King. Sikataking bagit ti puso mi, sikataking bagit ti biyak mi. Kat ibaon mo kumakadi ka na po, Diyos. Nga sika, iti priority, iti biyak mi. Nga noawan ka ti biyak mi, Apo. Anya ka ti mabalin mi, Apo, Diyos. Kasla di kinanda mi, Apo, Diyos. Kukam iti amin. Nukukam ti amin, Apo Diyos, mamatiak. Si kamot, Apo Diyos, nag-reward according to aramidin mi. So, Apo Diyos, dawat ko itataking ka. Petisyonam iti sasaw. I declare that your word to be a rhema in our heart. That your word sanctify us, clean us, and transform us, Lord, for the glory upon glory na plano mo sa buhay po namin. And I declare, and I rebuke the pride spirit not entering this church. And I pray the heart of forgiveness, the heart na namumutawi na ikaw, Panginoon, kung paano ka nagmahal, kami po yung nagmamahal din. Itlimag na ka po, Diyos, di talikudam. Kasi katimingat nga to kami, dahi dayaw ha po, Diyos. To all the glory, adoration, and thanksgiving belongs to you, my King and my Lord. Tangay ko tanagan mo. Dahi dayaw ko tanagan mo. Sa iyo lang pinakamatas na papuring pagsamba. And we love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa buhay mo. Dahil kahit bumagyo, andito ka. At masayang Diyos, kapatid ko naman. Ano ba sit, mapantatata, maditip swempong, maduta yung malata. Kung naman taga po yung maragragsatan niya po, Diyos gapo, tadatoy ka. Amin po ba? Sa pag-una mo sa ating Diyos na buhay, naniniwala ako na napapangiti at napapasaya mo ang Diyos. Naniniwala ko, our goal upon living in this world is not a people pleasing. Hindi tayo namubuhay para sa mga tao. Nabubuhay ka't ginawa ka, kapatid, para pangitiin at pasayin mo ang Diyos na nailalang sa iyo. Amen! Palakpakan mo atin ang Diyos na buhay. We thank you for this morning that your word, my God, ay maisuwalat sa umaga na to. At we believe, my Lord, that your word kaya pong magbago ng buhay. Humanda ka na, kapatid ko naman. Kayang-kaya kanyang baguhin. Hallelujah. Ang ating pag-aralan ngayon, sige nga po mga kapatid, aning sabi niya po yan, fully committed to God, part 2. Nabanggit po ni Pastora last Sunday, how to become a committed. At gusto ko dugtungan ito. Ang ating text po, tinan po natin, napakaganda po yung text. Sige nga po, sabi niya po dito, therefore,
I urge you, kung uunagan tayo ato'y, china-challenge kita. No, si Paul mismo na brother and sister, hindi lang po lalaki, hindi lang po babae. Bagkus ano po yung sabi niya, dalawa po yan. Walang matahanga, awan ititi, baklakan tumboy. Na, amen. Dalawa lang yung china-challenge si Lord yan. Kaya naniniwala ko, God created two lang. Niya gender, between male and female. Kaya dalawa lang yung challenge niya dyan. Kaya nakakatakot ngayon dahil binibigyan daw ng pagkakataon na dapat mamili ang isang bata kung ano yung gender niya. Kaya ako yung lagi pong nanonood ng balita upang sa kanon yun po yung niluluhod ko lagi. At may sapay kiti nga, ang ko kahit may sisto po nagbubuyak ka talaga ti balita. Dahil yan po yung mga pinapanalangin ko every morning. At dapat na makialam dito, alam niyo po ba, na darating yung panahon, papasa sa Pilipinas yan. That marriage to man. Kaya matakot po tayo for the end times. At sabihin mo sa katabi mo, nawa tumulong ka na maging ilaw. Amen. Tinan nyo, dalawa lang yung imbued God's mercy to offer your bodies a living sacrifice. Sabi niya, holy and pleasant to God, this your true proper worship. Can you ask yourself for the meantime, pwede bang ipikit mo yung mata mo at tanungin mo yung sarili mo? Tanungin mo nga yung katawan mo, yung ginagawa mo. Can you close your eyes, ididip mo man timatam, at alalahanin mo, sige man, imaginein mo na Apo Diyos datasangom, kadamagaman itataapo, maparparagsak kapay ba, tar aramidag? Apo, tar aramidag ba, kat huli pa'y lang itisangom? Winuhang nga huli tisangom mo. The Lord, He knows everything. Tataman nyo sa si sasango, itatahan ka pa'y nga gimulmulagat, ikidum mo pa'y lang, tatano si sasango na Apo Diyos, di sasangom, ang Diyos ay nasa harap mo ngayon. Can you imagine? Nakangiting ata ni Apo Diyos dito sangom. Winog sangsangitan kaputer aramidan tayo. Winodo adater aramidan tayo katangas uston na Apo Diyos ang amaragragsakan kabsat. So nga tatanga oras. Apan open your eyes. Adapay iti chance mo. Open your eyes. Adapay iti chance mo kabsat to change everything. Sabi mo sa katabi mo, be holy. Nagrigat not pastor, tagbaling nga holy. Ano ba ang ibig sabihin ko? Hindi ko sinabi na you are holy, hindi ka na nagkakamali. Ang sabi niya, mamuhay ka na may kabanalan. Ang ibig sabihin, gaya po ng aming topic kagabi, kinamumuhian mo na ang gumawa na hindi gusto at ayon sa ating Diyos. Ganda ng topic namin kagabi nung sa pabahay, sa mga men's ministry. From manginginom to sugarilo to man of God. So baka man no da ka asawa na takabay mo, isurot mo di asawam, di mens. Sapay excited da, every ko kano. So nga dari di asawa yo. Ket kayat yu kabsat, di asawa yu ket dalawin me. Kay madanagan na do kwartada. Da kahit nga gastos sa ket kunana pa di host di rabigat. No agi balong kayo ti kapiyo kon nang gumurak kanya yo. So ngat iti rolls me tata kung sino ang host. Siya ang taya. Sa next Saturday po, kila Kuya Romel kami. Ay baka ulitak di kaabay mo ang tapikam. No dati asawam. Ibaon mo kada Kuya Romel. Welcome ti lahat. Paki-mute man namin bakan sa dati nga nakamute. So ang ating pag-aralan ngayon, sige na, next, sabi niya dito, sige anak, I love. Anong sabi niya dan? Ako committed to God. Sika kat committed kani Apo Diyos. Hanga groupings, bagkus ikaw ay mismo dapat ang makakaranas na ako Lord.
Ako ay committed sa iyo. At meron akong 5 na ituturo sa araw na to kung paano makakatulong yung 5 na to to become a committed Christian to the Lord. Number 1, para hindi tayo magtatagal, surrender completely as a living sacrifice. Ibig sabihin ng completely, kunada di rabil gamin, dadar di testimony, dadar di tatay, tibita tata. Kunada, so nga madikdik grasa gamin idikit, aminag. Adapay kanya kamin. Nagbayatan na. Nagmedyo pag-amin dapat, kunada, nanipod in surrender ko. Maritnak ti presensyan ken protection na po Diyos. Amen! Sapagkat yung tuli, you are committed completely or ipinigay mo completely na nag-surrender ka kay Lord at yung katawan mo, Lord, this is my body as living sacrifice, naniniwala ako, magiging committed ka kasi completely. Hangakurang. Amen. Bamang takabay mo, buo gamin buo lang gamin mo no Domingo. Pagdating to Lunes hanggang Sabado gamin mo 50-50 ta Lord Partial. Ayaw po ni Lord yon. The word completely as a living sacrifice. Tinan po natin. Sabi niya dyan. Sige nga next. Serving God's begin by offering you every day life to Him rather than conforming the Lord the pattern of the word. Tinaman, every day, hanak ko na dita nga, Sunday lang. Hindi pwedeng sinabi mo, Lord, I completely surrender my life into you pag Sunday. Walang ganon. Sabihin mo sa katabi mo, walang ganon. Hallelujah. Yan po natin. Sige nga next. Sabi niya dito, sige nga next. Surrender means God not only in Sunday but every day. Yung pag-surrender mo kay Lord daw, hindi lang pag Sunday, Lord, I will give my life into you. Nagmayat ti pinagngaton ti imam, nagmayat ti pinagpalakpak mo. Ang ganda ng mga pagtalon mo. Ngunit pagdating ng Lunes, nawawala na yung pag-surrender. Kabsat, I will remind you, palalala ng palalang mundo, God searching people to be a salt in light in this world. At sabi ko kay Lord, ikaw, kung naman nakami mo, ikaw yun. Kasama kita. Hallelujah. Nakangkansa mo, proud ta kaabay mo. Ato hindi kong kunakong kahit. Numakit kita na. Ay, hangasi ka. Di gayang bagir. Ulitin ko kung proud ka sa katabi mo, ikaw yun. Oh, sa likod mo, ikaw yun, kapatid. Sa harapan mo, ikaw yun, kapatid. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Tinan po natin yung sabi niya pa dyan. Sabi niya next, obeying God in His command, daily, not only in Sunday. Ano pa? Nasabi ko na yan. Ano pa yung sabi niya next? Your need to offer your life to God daily. Kaya paggising mo, hindi kape. Paggising mo, binubuklat mo ng kanyang salita because you want that day. Yung pagkising mo na yun, yung umaga na yun, Lord, I will surrender my life into you. Hindi ko kayang gumalaw, hindi ko kayang mag-action kung wala ka. Hallelujah. Pero pagkising mo niya si damama, niya tibalong ko damdama ka namang kwarta mama no kasya sa umon, ibig sabihin, Sunday ka lang. Hallelujah. But every day, na kung kunam, Lord, I want to offer my life into you. That's word, fully surrender. You ask yourself kung ginagawa mo every day, baka Sunday lang. Ayaw ni Lord na every Sunday. Ang gusto ng Diyos, kinaoras-oras, minumunuto, tinatakdiram. Di ko na ni Ilocano, sustiniram, panindigam. Ay nga pa iti English na stay or talagang takdiram, iti pamatim, awang kamanditoy. Church tayo. Amen. Next, ano yung sabi niya? Ang pangalawa, therefore, I urge you, yung verse natin, sige na po, sige, next, pangalawa po tayo, shift your focus to heavenly service. Ano talagang focus mo? Nakapokus ka ba na yumaman? Nakapokus ka lang ba sa pangarap mo? Tandaan mo, the source of everything is Jesus. At kung nakapokus ka sa pangarap mo na wala na si Jesus dyan, you achieve your dream, pero halos hindi ka masaya.
This ang tunay na kasayahan, na kapayapaan. Yun yung sabi ni mga tatay kagabi sa may dumating na manginginong, ang tunay na kasayahan, hindi pera, hindi yaman. Ang tunay na kasayahan, matatagpuan mo sa Panginoon. Nagmayatan. Kung na nagarodara di tatay ko, Jay, aduti makangag ti testimony tayo. So nga, ag-crusade tayo tatay, men's crusade. Nagmayatan na. Kasi kayo, tag-testify how good God na binago kayo ng Diyos. Proud dapat tayong sinasabi na tayo mismo ay tumatayo na binago ng Diyos. Amen. Ano sabi niya dyan? Sige, next. Sabi niya dito, yun muna. Yung devoted to your work, time, and energy, pleasing God, rather to seeking approval of other people. Hindi ko ni sinasabi, Lord, oras-oras na Apo Diyos lang. No. Ang sinasabi ko, you need to balance everything. At the oras mo ka ni Apo Diyos, may time ka kay Lord, at may time ka din sa trabaho mo. Nagrigat mo tadarati, agrakal ka da, agpidpidal ka, tricycle driver, kung construction, kung construction na lang, magtrabaho na lang, wala. No, mahirap na yun. You need to balance. Sabi mo sa katabi, balance. May time ka kay Lord. May time ka sa pangarap mo. Amen. At naniniwala ko, mas may time ka dapat kay Lord kaysa sa pangarap mo. Why? Kung mas malaki yung time mo kay Lord, alam mo kasi, yung pinaglilingkuran mo, pinibigyan mo ng oras, ng time, siya yung may kaya at makakayanan na magbibigay ng pangarap mo. Umut oras mo kanya na sa kagreklamo. Naniniwala ko kapatid, kapag may oras ka kay Lord, may oras din siya sa'yo. Amen. Aun oras mo kanya na, tapos ibagam nga, Lord, bakit wala kang oras sa akin? No. Balance. Kapag may oras ka sa kanya, naniniwala ko, may oras din siya sa'yo. Yan po natin. Sige, next. Sabi niya dito, serve wholeheartedly. Hanak ko ng hap, Pastor, da kami lalaba, kisayak pa lang man tatta Domingo. The word wholeheartedly means buo. No buo, hamo mga taktakawan to oras na napuyuso na wholeheartedly ko nam garod. Amen. Bamantakabay mo, hamo taktakawan na po just to oras na ti Domingo. Hindi ka wholeheartedly, no bawas. Tama. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong bawasan. Dagdagan mo. Palakpakan mo ang Diyos. Then sometimes mahirap dahil meron kasi akong mga nilulutuan, Pastor. Meron kasi akong mga dapat asikasuin ka. Hindi po lahat hadlang yan, kapatid. Maliban lang kung talagang agkapsok mo tibagi. Nung napigsa ka pa, ko naman takabay mo. Mabaling ka magring tinasapa. Amen! Palakpakam na po Diyos. Sabi niya, if you serve, bakit niya? If you serve, serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do. Hanak ko na dyan bad. Rewardan na kanapo Diyos gapot inaramid mo. Rewardan na kanapot gapot ayat mo isuna. Rewardan na kanapot gapo tadati inaramid mo para kanya na. So ngay bamanta kaabay mo hanggang mauma kapsaan. Hanggang mauma. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nyapay ko na kapsat. Next. A crown of life or eternal. If focusing heavenly service, yap amin tayo mo mangarap. But number one na pangarapom is the crown of life. Inya ti saysay nga milyon ti kwartam ditoy, napintas ti balay mo, no amunto mo maranasan ti crown of life. The crown is life na sinasabi dito, dahil ito di panawanan. Yun yung panahon na ikaw ay makakaapak na sa kaharihan na hinanda ng Diyos para sa'yo. Kaya kabsat, wholeheartedly, mag-focus ka sa langit na hinanda ng Diyos. Dahil naniniwala ko kapag nakapag-focus ka doon,
lahat din ng pangarap mo sa lupa ay paparanas ng Diyos. Hindi bulag ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi bulag ang Diyos. Ano pa yung sabi niya yan next? Sabi niya yan next. We need to prepare yourself to seeking coming of Jesus. Remember things. Agbuya ka ti YouTube, agbuya ka ti balita. Nasya at paigati mabuya mga balita. Kunada karot ko, the worst television na balita is Philippines. Umot din na siyatan nga balitan. Nagpapatunay lang at nagpapakita lang na totoo ang sabi ng Biblia na ang mundong nito'y sadyang nakaraan na temporary lang. Kaya kabsat, I remind you and I urge you, this word is only temporary. Hindi ko sinasabing mangarap ka, bawal na mangarap, pastor, na gumanda yung buhay. Lagi kong sinasabi to, nawa mangarap ka na mapadayawam lata na po Diyos. Habaling nga taon magibaga. Nagpintas tibiyag yung mabibless kami kanyayo. Na oray pinamayaman da ka, naghumble kami lata. Nagmayatan. Sakay baka manjikapay mo nung nagmayaman kanton. Amunak matlata kuma. Palakpakan tayo na o Diyos. Dahil marami na po nagmayaman na hindi nakilala. Dati, pagpatigwan na ka, tata, nakabako doon din ang aton, na walang ganon. Ang tunay na Kristiyano, kahit inangat ng Diyos yung buhay niya, naninitili yung paa niya ay nasa lupa. Amen. Praise the Lord. Ano pa yung sabi niya diyan? Sige po. Start focusing on eternity rather this word. Because eternal is hindi nasisira. Eternal is temporary. Eternal is hindi po kayang pantayan. Sabi nga ni James, that author of Revelation. Tama ba? John the Beloved, the author of Revelation. Kung nga kaya nga isurat, ti kinapintas na di langit. Di ibig sabihin, pa'y ti makapantay, oray mapangkadisang kapintasan na pagpasyaran, di lubong, mo maikumpara, ti kinapintas na di langit. Dito'y iti gold, kay isusot lang. Ikwinkwintas lang, iararitos lang, di dumdumag, maramid na pa'y ti kutsida nga gold, masakayan dangang tandaan ng di langit, ibadbad kang balitok. Hangkat diyang agsangit ang gaputawan ti bagas, hanggang sangsangit gaputawan iti kwartam, gilangit po ang ginagawa na lang natin is nagpupuri. Kaya dito kung hindi ka praktisado, hindi ka bagay doon. Ulitin ko, kung dito lagi kang walang ganun na worship sa langit. Kung dito oray lang mapaus busis, raise up your hands! Kung oray lang mapagutan dyan ka, bubugkaw na di worship, hindi mo alam magtas ng kamay, sa langit walang ganun. Because sa langit, kabsat, ibagak kanyam, awanan tabaling aramid ng tayag daydayaw. Our worship here is only a practice. Kaya baga man takabay mo next Sunday, ibigay mo yung tudo na. Hallelujah. Apay ang kay nagdeodorant, apay ang niyo may nga to ti mayo, apay nga nakakasta. Ag-search kayo iti Sarangani in Mindanao. Hamang napipintas gamit da. Kayo follow up Kuya Pastor in his ministry di bantay. May isang speaker, may isang gitara. Paano mag-worship? Paano magiba yung building? Kung paano sila tumalon, paano sila umindak, paano nila i-worship si Lord. Samantalang dito sa city, ang kaganda yung gamit, pero ang hirap. Sabi mo nga sa katabi mo, give your best sa Sunday kabsat. Yung maririnig sana yung lundagan dito na, api daging ginad, kung hada kumakit. Ama, sino pa yung kayang tumalon? Tumayo nga, pero yung hindi na kayang tumalon, umupo lang. Sino pa kayang tumalon? Tumayo nga. Ang dami pa pala eh. Yung hindi na kaya tumalon, gusto kong makita sila, sige. Tumayo mo na yung kayang tumalon. Basit. Dadya nga kaya
lumandugan, matarusan na kaniapos kasi da edad mon. Pero di napigsapay, nakamatarusan na po Diyos. Aping hindi, I will use my strength kung ang mumuusaran. Iba man takabay mo, hanggang imot. Tanga nga naimot na po Diyos king ka. Amen! Balakpakan tayo na po Diyos. Pangatlo, ano po yung sabi niya dyan? Sige nga, next. Love and serve others humbly. Humbly. Nagsiserve ka na mayroong pagpakukumbaba. And sino po na nanalangin, tuwing nag-a-announce ako na, Lord, kahit tumulong, ng awan matgarod. Sino po na nanalangin ngayon? Na tuwing nag-a-announce ako, mayroon tayong mercy box, pero nabasa mo, pero kinukubog-kubog yung puso mo na, Lord, awan maggamin, nagdala ko ma. Na po Diyos bendisyon, tulong ka. Naniniwala ako nung last Sunday na pumunta kami kay auntie at uncle, yung binigay ko yung tulong po na binigay natin para kay Lord, para sa kanila. Nakita mo yung tuwa nila, yung ngiti nila nung inabot namin yung simple care ministry natin. Tuwang-tuwa sila dahil handa makatrabaho. Naniniwala ko tayo, lahat ay gagamitin ng Diyos para sa care ministry. Kaya kung meron ka mga alam sa kapitbahay mo, pamilya mo na gusto nating tulungan, siguro mga nasakit nga every week, agbalong ka ti may nga sardinas, may nga noodles, until adan to tag-message kanya tayo kat nakaurnong tayo, adda tinaurnong, pantayon, sugudan. Hanyo kaya tikis yay? Marigatan kayo kadidi may nga noodles. Marigatan kayo kadidi may nga corned beef. One of evangelism is to care the poor. Sabi niya po sa Biblia, ang pagtulong sa mahihirap ay parang pagpapautang kay Yahweh. At sa takdang panahon siya ang magbabayad. Kaya po, start for Sunday, I will put this box in here. Nagkatutulukan tayo ng pastor Sila nagmamayaman tayo This is not pushing you na aramitin tayo bani pastorahan, ikararag mo nung kaya mo makipinagbagkatan. Awan pinilitan. Iba ka man takabi mo, handa ka nga pilpilitan. Ngam no tinatch na po Diyos di pusom, tumulong ka. Amen. Kan malay nyo, dati malukatan tayo manan nga may isang anak tayo, gapo kusta, pastora nga mabaling Bible study tayo dito, hindi nagmayat na. Kaya po, start from Sunday, meron tayong care ministry. Ang apilitan, di may sa pamilya makahalat, di may isang noodles. Kamano tayo nga pamilya dito Dan sa 20 tayo, o di makadomingo, may sa domingo tayo, 20 nga itim nga dagos. Tama? Hanga, titin nagyo dito, hanga di mabulok baka iklog. Aw pa'y napilit ay iklog, nawa ng kinanmin, na mabulukan na. In-kind lang na hindi muna nabubulok. Like sample, magic sarap. Mabali mo, magic sarap. Nyapay, sardinas. Nyapay, basta hindi nabubulok. Biskuit, pwede. At yun ay ibibigay natin kung sino po. At yun po ay willing, open to. Oray kabagyam, oray kanakam. Basta in message yung mapantayo. Dalawan tayo kan ikararag. Amen. Sino po may gusto, pumalakpak ka ng malakas. Hallelujah. Loving and caring for people around you, special to those who need. Special to those who need direct reflection, your love and service to God. Yung pagbibigay po daw, nagre-reflect na kung paano mo din naranasan ng Diyos. Hallelujah. Na kung paano mo naranasan yun, yung ibinibigay mo din sa iba. Sino nakaranas na kay Lord? Sino na nakaranas yung pagpapala ni Lord? Sino na nakaranas yung talagang pagkilos ni Lord sa buhay nila? Alam ko lahat po tayo naranasan. You need to take action. Paano tayo makakatulong? Tatlong klase ang pagtulong. Number 1. Sige, next. Sige nga po, next.
The king will reply, truly tell to you, whatever you did for one of the less, this brother and sister of mine, you did for me. Iti pinagtulong mo, iti tao, na kunada, inarabid mo, las siya, iti tinulungam. So ano mang mantag kayo dito, kaslamat ni re-reflect lam, ti kinaimbag ni Apo Diyos di tabiyag mo. Halang mang pindot ka nga, tinag mo kastang, tinag mo haan. Naggamo di sardinas pa lang, bindisyon na mati nga sardinas, Apo Diyos. Nagapo ato nga sardinas at dati may isa nga kararwa nga maidaton may manangkin ka. O, tinagmayat na. Ang pinilitan na Apo Diyos agkuti. Paano mo matutulungan mo pag wala ka pang maibigay? Anong gagawin mo? Ipanalangin mo. Pangalawa, paano ka makakatulong? By caring. After mo ipanalangin, i-invite mo na yan. Ipaparanas mo yung pag-invite mo sa Kanya. Hallelujah. At pag kung kaya mong i-caring na, after ng caring, meron pang mas matindi. Next, by giving. Yang tatlong yan ay nawa nasa sa atin. Amin po ba? By praying, basahin nga natin. Sige, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. By praying, by caring, and by giving. Hallelujah. Pang-apat po na pag-aralan natin to become a committed to the Lord. Rely on His strength, not just your own. Hindi na ka nagre-rely sa kalakasan mo. Hindi ka nagre-rely sa katalinuhan mo, sa kagalingan mo. Nagre-rely ka sa the source na nagbibigay ng kalakasan mo. Alam niyo po mga kapatid, I will urge you. Hallelujah. Kaya't kung i-encourage ka, tanda ng tibagak. Nag-rely ka kananayon ti pigsam, maabak ka. Nag-rely ka kananayon ti katalinuham, maabak ka. Ngam nag-rely ka, no kasatno ti kaya na aramiden na Apo Diyos ti biyabag mo, mangabak ka. Bakit? Dahil ang tao po, ikaw at ako ay limitado. Sino nagsasabi na limitado ka lang ikaw? Ngunit ang pinaglilingkuran natin is unlimited. Tingnan po natin. Sabi niya dito. Sige po, next. Sige nga po, next. Acknowledge that your own power is limited. Kita, the power mo kung limited. Through the service of your ministry are accomplish the truth of the spiritual strength God supplies. Tandaan na, spiritual battle, you cannot win kung mahina yung espiritu mo. But nananalo lang ang espiritu kapag malakas. Kung ano yung pinipid mo at pinapakain mo, yun yung lumalakas. Kaya kung nagpipid ka lagi lang ng physical at di mo pinipid yung spirit mo, matatalo ka. Balance na naman. Unahan na ni Tatay Rabi Garot, balance na pati kanam. So nga, nunya ti bawal, amor aramidan. Hamungakan kanin mo ti physical. Tano ka, balance amin. Kasta mo ti pinagserbim ka na po Diyos. Balance ti amin. We need to balance everything. Kami nga kasawa o rin na bambanog kami ang kami absent ti prayer meeting. Ang kami absent iti gawain. Why? Because we need to balance everything. Just treat me sikay na Apo Diyos ni number 1 kan si kayo. No makikita mi nga napigsa kayo, makikita mi nga agbungbunga kayo, pumigpigsa kami lalo. So nga kabsat, ibagak kanyam, manatili ka sa presensya ni Lord na nagbibigay ng kalakasan. Madayo ka maggamin, kung baka yung wifi, nung madayo ka yung wifi mo, nga mangyari, this, naglayngan. Very good, Clarence. 3 star. Ano may kang kay star mo? Madisconnect ka, kasta mo ti presensya na po Diyos. Madayo ka magkamin, madayo ka diti kasta, disconnected ka, awanan. Kaya kabsat, huwag kang lumayo. Sabi mo sa katabi, huwag kang lumayo. Lumapit ka. Dahil sa presensya ni Lord, kapatid, walang lugi. Naranasan mi ata ang agasawa, darito yung bulbulan. Ranas namin ng Diyos.
na kapag hindi ka pala nagre-rely sa katalinuhan mo, kalakasan mo, na kapag sinasabi, Lord, I will rely kung paano ka gagalaw sa buhay ko, ipapakita niya. Kung gaano siya makapangyarihan. Ito, hindi ko pinagmamalaki po. Lagi kaming lumalabas niyan. Nakakayangay. Pero the Lord, lagi kaming nilalapit sa mga tao na bumibili. At nakakamiss lang dahil ngayon, kaya ipapapray nyo po yung kwan. Alam nyo po kaming mag-asawa. Hindi kami nagninegosyo sa sarili namin. Ito, be honest to God. Alam ng Diyos yung puso ko. Neighbor namin pinlano yung bahay namin. Neighbor kami nagplano ano yung design ng bahay namin. Alam mo, laging binabanggit ng bibig ko at bibig niya. Gusto na namin makabili ng lupa, Lord. Wag mo kaming bigyan ng bahay until hindi tumayo yung building mo. Yan yung desire ng heart namin. Kaya nga lagi kami Lord, i-bless mo atin tayo makagatang kami. Lagi kaming ganun. Alam mo, nakakaya. At lagi kong pinagpipray kay Lord, hiyang-hiya ko tuwing may activities tayo na humihingi tayo sa ibang tao. Nagre-rely tayo sa ibang tao. Mag-rely tayo ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Na ang Diyos na naipako sa cross at muling nabuhay, kaya niyang pagpalain yung kamay mo. Igaman man di iman na di kaabay mo. Sige, igaman. Di iman na. I-connecta mo. Ag-declare tayo tata. Tuladin nyo ti declaration ko. Ang mga kamay na yan at lahat ng hahawakan na yan, pagpapalain ni Lord. Lahat ng source ng income mo, kapatid, pagpapalain ni Lord. In Jesus' name. Amen. Palakpakan man na po Diyos. Kaya I encourage you, lahat po tayo na nandito, huwag tayong manatiling sa ating kalakasan. Mag-rely tayo sa kapangyarihan ni Lord. Tingnan natin next. Sige. Sabi niya dito, if anyone serve you shall do so with the strength of God provides. Maliwanag po ba na kapag nag-serve ka kay Lord, He will provide. With the strength of God provides so that the things that may be praised through Jesus Christ. Dahil naniniwala ko walang Kristiyanong hindi kayang magpala. Kaya kung pag-bless ka ni Lord, huwag kang buksingero. Amen. At naniniwala ko lahat tayo dito, open our heart, our arms to give. Amen. At pinakalas na pag-aralan natin, sige po. Rely, our God is unlimited, nasabi ko na, always remember that the Lord God is the source of His strength. Tinan nyo, pansinin nyo, ori ka saan no ti subsub mo ti trabaho na aramidam, dagarot ti umabay di rabi kanyami, kurang matlat ta pastor. Aramidam mati amin, kunana, yung may isa nga nakijoin kanyami, kunana mo dari ti tatay, agdeng-deng hanga kurang sobra garod, gapulang gamin iti bisyom, so nga agkurkurang. Sino ti pinagkurang na Apo Diyos dito? Ingato man, ti man na, hindi pinagkurang na. Di man? Naimpag na Apo Diyos. Hallelujah. Ay hindi po nagkukulang. Naniniwala ko, oray ka no ti subsub mo, na one time mo ka Apo Diyos, narigat mo, matamasa, di plano niya na kanyam. At dapat din, quality ti time. Pinakalas na pag-aralan natin to become committed to the Lord, remain steadfast, and joyful. Yan ko na. Commit consistent to serving our long-term ka no? Resting and assurance that your labor is the kingdom is never in vain. Lahat ng ginagawa mo hindi nagiging walang saysay kay Lord. Hindi nagiging walang kwenta. Lahat ng mga ginagawa mo, napapasaya mo kay Lord. Amen. Sa tingin po natin na may yung serving mo kay Lord ay parang wala akong nararanasan, Lord. Hindi. The way na ginagawa mo yan with joyful, masaya ang Diyos. Napapasaya mo siya. Kaya serve God with joyful. Tingnan natin yung sabi niya dyan. Sige nga, pwede bang mag-keyboard ka per? Therefore, my leader,
My dear brother, sister, stand firm, letting move you. Wala daw makakapigil sa'yo. Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. So nga, adyan naramin mo tatang ang mga dabagyo ko datoy ka. Imbis ko maglablaba ka, your labor is not in vain. Imbis ko magitida ka ta nalang misti pa noon, your labor is not in vain. Imbis ko mga daramidam ng napangkalata, your labor is not in vain. Sa pag-una mo sa ating Diyos, hindi kalugihan. Tandaan mo yan. The way na inuuna mo siya, naniniwala ko, hindi kanya ipapahiya. Hallelujah. Sige, next. Ano yung sabi niya yan? Serve God with joy. Serve God with love. Serve God with excitement. Remember, your labor is not in vain. Hindi nasasayang o walang halaga ang pagsaserve kay Lord. Nakalista lahat sa Diyos. Dalista na po Diyos, duwagar nga klase yung langit ni libro, the book of labor or the book na ginaramid mo, kin the book of life. So ano ukradan na kumanto na po Diyos diay, maragragsakan to kumana po Diyos nga mga masa iyay. Anak, darot yung naramid mo kung proud na proud king ka. Anak ato darye inaramid mo, welcome ka dito eh. Hanggang puro negative kung kuma. So kasapay urge you. Let's us pray to become committed into the Lord. Hamo mo tibiyag tayo. Hamo mo ang katno ka nga aganges, katno ka pa'y makasubli dito eh. Kaya every day, every moment, stay committed into the Lord. Urayan na ka na po Diyos. Kaya nagyaman na sa lahat ng mga nagagamit, nakikita or hindi nakikita. Naawa ko minsan kay Per. Dahil nagtadrum na nga, magsusundo pa, maghahatid pa. Lord, give us more transport. Hanga kasti ko maapo. So ano itatouch na tipusom na po Diyos? Give to the Lord. The transport ministry ay naghahanad. Kita yung agdrampay, damdamapan man na nagituluban. Paparong mapandito yung panapay sunsundon yung palumpong santo mapan nagdram. Kaya ang lagi kong pinapanalangin, Lord, padalhan mo kami na makakatulong, Lord. Yung ay karkararag ko ni Pari Nats, tanong pumigsa sulak ko so nag-drive kay motor ko. At titinulong tayo. Baka man takabay magtitinulong tayo. Pero orayan na ka na po Diyos. Sige nga, Joyce. Hallelujah. And before tayo magtapos, can you close your eyes to the Lord? Dalawang linggo na pinag-aralan natin yung fully committed. Nawa marami tayong napulot na aral. At yung mga napulot natin na aral, gawin natin. Ang dami pang mga upuan na bakante. May mga kulay green pa doon na kailangan ilatag para sa ganun mas marami pang makakakilala kay Lord. Hindi tayo makaka-invite if you are not committed to the Lord. Ang daming ministry, bakante po ang media ministry. Nagmi-media na nga, nagki-keyboard, magmi-media pa. Bakante po yung lahat. Bakante po ang worship team, singers. Kung maganda pa yung busis mo, you are free to join the worship team. Bakante po yan. Ang tinitinan ng Diyos, hindi yung kagalingan, yung willingness. Kaya kung gusto mo maging committed na kay Lord, tumayo po tayo. Sabihin natin kay Lord, can you rise up to the Lord? Hear my light, Lord. Hallelujah. Habang kinakanta natin yung song kanina for the last song, day and night. Hallelujah. Hallelujah. Oh God.